Hanggang sa naranasan na nga namin yung Ondoy noong 2009. Halos 30 years na kami nakatira dito. Di namin naranasang lumampas yung ilog dyan sa sahig. Sumisigaw na yung tatay ko, Mi, bumaba na kayo dyan. Hindi na kayo makakababa mamaya. Kasi nung pagsilip ko sa bintana, yung tubig nasa dibdib na ng tatay ko. Talagang wala na mga bubungan ng mga bahay namin, na nag-iingay mo yung kaserola, yung kawali, para lang ipakita na nagugutom na kami. Asa na yung ayudang sinasabi ni iba talaga yung ginawa ng mga pandemic. Kung siguro, mabilis na natapos yung pandemic, pwede. Kasi yung 8,000, pwede naman yan, makakasurvive ka 1 linggo. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mimi Doringo, 49 years old, may asawa, 3 ang anak ko, at may 2 na po akong apo. Mula po sa pamilya ng mangingisda ang tatay ko at naging kasambahay si nanay na taga Masbate. Tatay ko po ay Iloilo naman. No, nakakatuwa yung storya ng mga magulang natin. Alam naman natin yung marami sa kanila dito na sa Maynila nagkita. Simula po noon, dito na ako lumaki sa Maynila kahit pinanganak ako sa Masbate. Tapos nakapagtrabaho sa isang cosmetics factory, naranasan yung buhay ng pagiging nanay, at syempre, yung pagiging maralita na kung saan, doon po ako nakabilang. 5 kami magkakapatid, panganay namin ay lalaki at 4 na babae kami magkakasunod. Masasabi kong bagamat mahirap kami, pero masaya ang pamilya namin. Lumaki ako na nagkaisip ako, lalo na si tatay ko ay naging OFW sa Saudi. Dahil siguro hindi pa ganun kamahal ang mga bilihin. Katulad ngayon, kahit na alam kong maliit yung sinasahod ni tatay noon. Nakakaangat-angat pa rin kami kumpara dun sa ibang pamilya. Nararanasan namin yung kapitbahay namin, nakikipanood ng TV sa amin. Pero may panahon na palipat-lipat din kami ng tirahan. Depende talaga. Naalala ko pa noon, pag bumibili si nanay, kasi pag nagpadala si tatay ko, talagang gagawin ng nanay ko niyan. Mamimili na siya ng pang-budget namin, parang pang 1 buwan ba yun? Depende. Naalala ko noon yung Star Margarine, timba-timba yung itsura niya, yung gatas. Pero yun nga po, hindi ako tumangkad, no? Lumapad lang. Masaya yung buhay namin, nakakapaglaro kami pag gusto namin maglaro. Pero malayo siguro sa mga kabataan ngayon. Kasi kami, pag tinignan lang kami ng magulang namin, alam na namin dapat tumigil na kami. Pag sumitsit ang nanay ko, dapat nasa loob na kami ng bahay. Ganun kami lumaki. At kung ano yung naging kasalanan ng isa, lahat ho kami nakapila sa pagpalo. Pero isang palo lang naman yan. Ganun kaayos si nanay. Malaking bahagi ng pagkabata ko, hindi namin nakasama si tatay. Tapos medyo na rin siya na nalulong sa sugal, kaya parang may panahon na hindi na siya nakakapagpadala at doon kinailangan na maging labandera ni nanay. Bagamat ganon, hindi kami na sa mga masasamang bisyong magkakapatid. Kasi lagit-lagi kasama namin ang nanay ko para sabihan kami ano yung tama, ano yung mali. Nabanggit niyo po kanina na nagtatrabaho po kayo sa cosmetics factory po, no? Kamusta naman po yung trabaho niyo po na yun? Bakit po kayo natikil po doon? Ano po nangyari? Yung pagpasok ko sa cosmetics factory na yon after ng graduation, kasi yung mga kaklase ko na hindi na rin kaya makapag-aral pa ng college, mas ang papasukan nila, mga sales lady. Ako talaga hindi ako mapag-makeup na tao. Yung tipong kahit may lipstick nga, parang habang naglalakad, nawawala na siya kasi binuburakan na siya habang naglalakad. Kaya alam kong hindi ako pang sales lady. Tapos kulang din sa height. Alam naman natin, kailangan yung mga requirements sa atin sa trabaho. Iba talaga yung pangunahin, naka-pleasing personality. Kaya pag hindi ka maganda, hindi ka sexy, hindi ba tipong ganon, hindi ka para sa mga ganyang trabaho. May isang kaibigan kami na nakapasok na dun sa trabaho. Siya yung nagyaya sa amin.
Kapasok naman, alam niyo po ba, 1992, 93, ang sahod namin ay 70 pesos per day. Tapos, kontrata yun. Every 5 months, after ng 5 months mo contract, magre-renew ka 6. Madadagdaga ka lang ng 5 pesos, parang ganun. 2 years ako naging contractual bago naging regular. Yun nga, dahil cosmetic siya, mas napunta ako dun sa tinatawag na QC area. Ito yung lipstick na yung wax ay galing sa ibang bansa talaga, tapos tinutunaw lang, imamolde, tsaka ipapasok sa case. At kami naman, ang tatrabahuin namin, ipi-flame yung lipstick, dinadagdag sa apoy. Hanggang na regular ako, napunta na ako sa warehouse, checker na ako. Ang mas chine-check ko noon ay mga biyaheng Visayas, yung mga order ng mga Visayas region. Matututo ka ng mga bagay-bagay na hindi mo pa nararanasan. Tapos yung samahan ng mga magkakasama, nakakapunta ako. Dahil malakas na yung loob mo, kumikita ka na may pera ka na, hindi ka na kailangan humingi sa magulang mo. Nakakasama ako dun sa mga piyesta-piyesta sa mga probinsya, ganyan. Hanggang dumating dun sa punto na hindi nabayaran yung holiday namin. Imagine mo yun, hindi pa ako unionista, hindi ako organized, pero dahil ng mga panahon na yun, parang may kautusan ng DOLE. Before and after ng holiday, dapat nakapasok ka para mabayaran yung holiday mo. Pero dahil may pagkakataon na parang tumapat sa linggo yung after, kaya hindi namin nasahod. Nag-sit down strike kami. Pakana nung isang kasama namin, sabi niya kami, wala naman kami kaalam-alam, edi ginaya lang namin kung anong ginawa niya. Hanggang dumating din sa punto na nagpatawag yung manager namin. Hinahanap sino may pakananong ganong sistema. Ayaw, walang may gustong umakyat dun sa opisina ng HRD namin. So ako na yung umakyat, nakipag-usap ako dun sa aming may-ari mismo. Tapos yun, dahil nga dun sa pinakita naman natin yung dapat talaga pinaliwanag natin, ano yung kahalagahan nung nawawalang sahod namin na yun. Kasi ang sabi sa amin ng HR, hindi ko na lang maalala yung pangalan. Okay, nalimutan ko na lang siguro dahil sa inis mo. Sabi niya, nagpapakalunod daw kami sa isang baso ng tubig. Imagine mo yun. Kaya sagot ko rin sa kanya noon, Sir, yung isang araw na sinasahod namin, pambili po yan ng isang lata ng gatas ng anak ko. Nadededein niya ng 1 linggo. Kaya hindi lang po yan napakasimpleng bagay. Yun, after naman ng pagkausap namin, nang sumunod na payday, binayaran nila yung isang araw. Kaya makikita mo talagang, kailangan mo talagang tumindig batay doon sa, alam mo, tama. Simula nun, parang natabangan na rin akong magtrabaho kasi parang iniisip ko, ganito ba dapat yung mga kasama mo sa trabaho? Parang pagdating pala sa hirap, pababayaan ka nila. Pero pumapasok na rin kasi doon yung panahon ng agency. Yung mismong kumpanya namin, nagtayo ng agency. Sinasabi nga nila na mag-agency na lang kayo, total, hindi kayo babawasan ng tax, yung mga ganyan, mga palabok na salita para lang, syempre, gusto mo regular kasi mga benepisyo. Pero dahil nga rin siguro sa hirap na rin ng mga biyahe-biyahe, plus 3 na yung anak ko ng mga panahon na yun, at ginusto ko na rin naman na mag-alaga na lang anak ko kasi yung dalawa, halos kapatid ko yung nagbantay. Tapos babae naman din yung bunso ko, kaya yun na. Nag-resign na lang ako, tapos yung nakuha kong benefits ay tinayo ko ng sari-sari store, pinuhunan ko. Hanggang sa napalipat-lipat na kami sa iba't ibang lugar dahil dumating na talaga dun sa punto na kinakapos na kami ng pambayad sa bahay, napapalayas na kami. Dahil hindi rin naman talaga sustainable yung sari-sari store. 'Di ba? Madalas nga sinasabi namin sa komunidad, sara-sara store yan Pag may puhunan, bukas. Pag naubos yung puhunan, sasarado ka. Nung mga panahon po na ito, kamusta naman po buhay niyo? Saan po kayo nakatira po nun? Nasa barangay lang din kami. Nasa Caloocan, lungsod ng Caloocan. Pero paiba-ibang mga lugar. No, may Interville, may Talipapa, pero sakop siya ng Caloocan City. Hanggang sa napunta na kami sa Tulyahan River. Nasa gilid na talaga kami ng Tulyahan sa Road 5. Doon ko naranasan dahil nga tabing ilog, minsan yung amoy niya. Tapos, dahil alam naman natin yung mga komunidad ng mga Maralita, di ba, dikit-dikit ang bahay, talagang maingay, minsan nagpapaheli ka ng bata, pero kailangan mo. Pero,
Okay lang din naman, kinaya naman. Tapos, masaya kasi nakakabili rin naman ng pagkain, hindi naman sumasala ng mga panahon din na yon, no? Medyo mo okay na. Hanggang sa naranasan na nga namin yung Undoy noong 2009. Napaka-tragic talaga na noong mga panahon na yon. Pero pinagpapasalamat ko rin siya kasi kung hindi ako napunta siguro doon, hindi ako makakarating ngayon sa kung saan man ako ngayon nandoon. Nung Undoy, nung September 26 ng 2009, 5 months old pa lang yung bunso kong anak, babae. Yung dalawang anak ko ay kasama ng tatay nila dun sa bahay ng kapatid kasi mas malapit dun yung school. Ang naalala ko talaga, ilang araw nang umuulan-ulan noon. Hindi siya kalakasan, parang ambon, pero walang puto o walang tigil. Dahil, syempre, tinatanong din naman namin yung sa lugar namin, paano po ba to? Kasi nasa tabi nga ang ilog. Pader lang yung pagitan namin. Pag sumilip ka sa pader, ilog na talaga yun ang tulyahan. Tapos sa kabila, Valenzuela na yung sumasako. Tinatanong namin yung mga matatanda na nakatira doon. Tumataas po ba tong ilog? Sabi naman nila, halos 30 years na kami nakatira dito. Di namin naranasang lumampas yung ilog dyan sa pinaka, sahig. Di parang kampante naman kami kasi nga ganyan. Ang nasa bahay lang ng nanay ko, ang kasama ko ay yung tatay ko. Ang pinakamahalagang gamit ng nanay ko sa bahay ay yung kanyang makina. Kaya ang ginawa namin ng tatay ko noon, tinaas na namin sa papag, no? Medyo nararamdaman namin umaakit na may tubig na yung sahig namin, inayos na namin yung mga nakasampay, parang lahat ng mahalagang mga papeles na kaya namin bitbitin, nasa bag, pero nakahanda. Pero hindi mo kayang bitbitin talaga lahat kasi may baby ako, tapos tatay ko lang din kasama. Hanggang nang umaakyat na sa binti yung tubig dun sa loob ng bahay namin, sabi ng tatay ko, baka pwedeng kausapin mo yung kapitbahay, sila Janet nga, may second floor kasi yung bahay. Baka po pwedeng doon muna kayo ng baby mo, ganyan. Okay naman, pumayag naman yung kapitbahay namin. Dahil may poops nga yung baby ko, pinapalitan ko ng diaper. Di ko pa tapos palitan. Parang natatanggal ko pa lang ata yung dikit ng diaper niya. Sumisigaw na yung tatay ko, Mi, bumaba na kayo dyan. Hindi na kayo makakababa mamaya. Kasi nung pagsilip ko sa bintana, yung tubig nasa dibdib na ng tatay ko. Mas matangkad-tangkad sa akin tatay ko. Syempre, di ba, ilang buwan pa lang ako, kapapanganak ko pa lang, ganyan. Kaya iniisip ko, paano yan? Paano pa ako bababa doon? Hindi ako marunong lumangoy. Parang may biglang nagsabi sa tabi ko. Pero wala na akong kasama nun. Baby ko na lang. Yung kapitbahay namin, may-ari ng bahay mismo, nakaalis na sila ng pamilya niya. Sabi niya, diyan sa likod may daan para may gumanon sa akin. Pagsilip ko, nagpapasalamat talaga ako doon sa kapitbahay namin na may junk shop. Kasi nandun yung sako-sakong yung mga bote na nakasako-sako. Tapos yung mga trapal. Basta parang yun yung naging hagdanan namin ng baby ko. Tapos dito na nga kami lumusot, no? Pagbaba ko dun sa kabilang side, ang tubig hanggang dito, lampas ng tuhod. Kaya nilislis ko na lang yung pajama ko noon. Tapos ganong-ganon ko yung anak ko, nakataas. Kasi nga inaano ko baka mabasa. Pero binalot ko din siya ng husto. Siyempre, ingat na ingat din ako dun sa paghahawak sa kanya. Alam mo yun, mapapansin mo yung tubig, talagang may mga alupihan na. Yung mga talagang galing sa ilalim ng lupa na hindi talagang nabulabog. Ang dami. Pero baliwala yun kasi ang inaano ko, kailangan makalabas kami ng anak ko habang kaya ko pang lusungin yung tubig. Kasi kung doon ako sa kabila dumaan, doon sa pinanggalingan namin, wala na. Hindi ko na talaga kaya. Basta malulunod kami ng anak ko. Kaya pasalamat talaga ako doon sa kapitbahay namin may junk shop. Pero pagdating doon kasi yung lugar nga namin, parang pababa mula doon sa kalsada. Kaya siguro ganun din yung tubig, kataas. Pero pagdating din namin talaga dun sa kalsada, makikita mo para siyang dagat. As in, tubig na lang, wala nang bumabahing mga sasakyan. Hindi na rin namin alam kung saan kami pupunta. Buti yung bahay ng kagawad dun sa amin, hanggang 3rd floor. Yun, kumato kami, pinagbuksan naman kami kasi wala naman din siyang choice. Tsaka gusto niya rin naman tulungan dahil mga kalugar niya kami. Nag-stay kami doon, lahat kami ng mga nandun na trap na nga at hindi na makabiyahe. Dinadasal na lang namin tumigil. At dahil 3rd floor yung bahay niya, nung nakita namin yung labas,
Talagang wala na mga bubungan ng mga bahay namin, na ano na talaga ng tubig. Makikita mo yung inaanod na buong bahay, sopa, rep, baboy, lahat nakikita mo yung sa ano. Kaya sabi nga namin, nagsasabi na yung nanay dun sa bahay na nasa second floor na rin daw ng bahay nila yung tubig. Kaya sabi nga namin, pag lumakas pa talaga, ano na lang. Kaya yun, salamat naman at medyo humupa rin yung ulan. Yun yung karanasan hanggang sa napunta sa evacuation. Halos nakaipon ata kami ng 2 karton ng sardinas, ng bigas, pero hindi yung sapat dun sa dinanas talaga ng mga biktima ng Ondoy. 2007, nandun na kami sa gilid ng Tulyahan River nakatira. Nagyayaya nga din ako doon. No? Part-time yaya ako nung kapitbahay namin. Hanggang sa dumating yung Ondoy, tapos nung 2012, nagkaroon ng programa, parang sinesensus, tinataging yung lahat ng mga nandun sa gilid ng Tulyahan River. Kasi may gagawin palang programa yung pamahalaan, ang tawag dito Oplan Likas. Lahat ng mga kabahayan na nakita nilang nandun sa parang 7 katubigan ata yun na nakilala nila, na dapat tanggalin yung mga tao, katulad nga niya, yung Tulyahan River, ay alisin. Tapos, 2012 yun. 2014 pa kami na-relocate. Noong 2014, parang nilipat kasi kami ng 2014 ay August 29 kami napunta doon sa Camarin Residences. Dahil wala kaming alam, kumbaga hindi namin alam yung may karapatan pala kaming ipaglaban yung paninirahan namin doon, yung mga ganyan. Sumunod lang kami. Tapos dahil programa naman daw yun ng gobyerno, meron daw kami matatanggap na financial assistance. Pero bago kami kinausap ng NHA, 3 days na lang bago kami relocate. Kung 29 kami na-relocate ng August, 26, pinatawag kami. Sinasabi na namin, hindi namin kaya yung bayarin kasi may sinasabi na silang halaga 1,000 per month. Depende pa kung saang floor ka kasi yung lilipatan namin, hindi siya yung tipong row house. Siya ay tenement o yung medium rise building. Tapos, kauna-unahang in-city relocation sa loob ng Caloocan. Diba? Maririnig natin yung panawagan ng mga tao. Dapat on-site, in-city, hindi yung off-city kasi walang kabuhayan. Sinasabi kasi ng mga nakapag-tripping, bago naman kami i-relocate, may ilang pamilya na nag-tripping. Sabi nila, maganda yung lilipatan natin, malaki condominium, ganyan-ganyan. May tubig, may kuryente. Okay lang naman. No, sinabi pa sa amin ng NHA noon, huwag nyo nang dalhin yung mga gamit nyo na bulok kasi masisira daw yung imahe ng building. Huwag na kayo magdala ng drum kasi hindi naman kayo mawawala ng tubig. Kasi pagbukas nyo ng gripo nyo, may tubig na. Pag switch nyo ng ilaw nyo, may kuryente naman, ganyan-ganyan. No? Huwag nyo dadalhin yung mga kalandiuling nyo, kaya di kahoy, kasi mangingitim daw yung pintura, yung mga ganyan. Parang, pati yung pagsasampay sa mga bintana, huwag nyo gagawin. Magmumukhang squatter pa rin yung bahay nyo. Nung nakita naman namin yung bahay, sabi nga namin, okay na yon kasi ligtas kami. Dahil nga natatakot talaga namin mangyari ulit yung naranasan namin ng Ondoy. Imagine mo, hindi naman maganda yung bahay namin, pero sementado din yun. Ang natira lang ng Ondoy sa bahay namin ay toilet bowl. Tapos tinayuan na lang namin ng 4 na poste yon at trapal. Tapos mga ilang yero. Halos ganun yung bahay namin simula ng Ondoy noong 2009 hanggang 2014 na ma-relocate kami. Nakatanggap kami ng 18K financial assistance plus 1K mula sa barangay. Ito lang yung system. Nung nagkanda kasi ng census, o yung tagging nga, doon sa mismong bahay ng nanay ko, isang unit lang yung napunta sa amin. Pero kung tutusin, 2 pamilya kami. Kasi nga, nung nagrerenta ako ng bahay doon sa Tulyahan River, di ba? May sarili kami nirerentahan doon, inupahang bahay. Na malaki talaga, pero mura lang. Tapos yung sa nanay ko, sila yung nakatira doon, nanay ko, tatay ko, tapos yung bunso kong kapatid na yaya, kaya once a month lang siya dumarating. Pero bago kasi kami na-relocate, namatay na si tatay at si nanay. Kaya sabi ng kapatid ko, para hindi na rin ako magastusan ng pang-upa, lipat na lang ako doon.
Eh di na nag-census, eto yung siste. Tinanong ako, ma'am, paano po kayo nagluluto? Paano po yun? Kasi yung kapatid nyo, ganyan-ganyan. Sabi ko, syempre po, dahil minsan na lang siya umuwi, once a month lang, pag nagluto ako, sinasabay ko na siya. Eh di ang sabi sa amin, no, ganun po ba? Nung nakita ko yung tagging namin, naka-note doon, isang unit lang. Question ko na yung UP Planade. Sabi ko, bakit po ganyan? Eh, pamilyado ko. Tapos yung kapatid ko, dalaga, paano kung mag-asawa siya? Isa lang yung unit namin. Eh, baka palayasin ako. Eh, sagot sa akin, eh, di po ba ma'am, kasi ano kayo? Sabi, nung tinanong ko po kayo kung paano kayo nagluluto, ganun po yung sagot nyo. Sabi ko, eh sana sir, naisip nyo na pamilyado ko, di akin na lang sana yung nakapangalan dyan. Pinag-usapan namin ng kapatid ko, ganyan-ganyan. Eh, pwede naman yun, ma'am, eh. Pero papipirmahin mo lahat yung mga kapatid mo. Saan ko? Eh, nasa abroad yung isa kong kuya na hindi rin naman namin nakokonektahan ng mga panahon na yun. Parang kami-kami pa pag-aawayin niya para lang dun sa unit. Eh, di sabi ko, total, parang wala naman balak mag-asawa yung kapatid ko. Sige, gano'n na lang, no? Pero yung masama, isa din kasi yun sa naging dahilan na nawalan ako ng karapatan para maging HOA officers dun sa loob ng relokasyon. Bakit ko ginusto maging leader? Kasi, nung paglipat namin dun sa relokasyon, alam mo ba, 24 square meters lang yung unit. Wala pa siyang kwarto-kwarto. Talagang open lang, bachelor's pad lang yung dating. Tama naman yung sinabi, pagdating mo, pagbukas mo ng gripo, may tubig, pag-switch mo ng ilaw, isang switch nga, dalawang ilaw na yung sumisindi. Kaya ang ginawa ko, dahil nanay, matipid tayo, tinanggal na namin yung isang bumbilya para pag nasira yung isa, may pampapalit kami. Ganon, di ba? Ganon katipid ang mga nanay. Eto na yung siste. Ang moratorium sa amin, sa pagtira namin doon, ay 3 months lang. Yung sinasabi moratorium, yung libre. 3 buwan lang yung libre. Tapos pang-4 na buwan, darating na yung bill ng bayarin. Nagulat kami kasi yung kuryente, 2 beses kami magbabayad. Imaginein mo yun. Eh, nanggaling naman kami dun sa dating lugar namin. May sarili namang mga metro yung mga bahay doon. Alam namin yung kinukonsumo. Pero pagdating doon, 2 beses ka na magbabayad ng kuryente kasi yung admin na tinatawag, ito yung ilaw sa hallway, tsaka yung nagpapaangat daw ng tubig. Gumagamit ng kuryente para umangat yung tubig kasi may elevated tank. Yung unit namin, na kung dati nandun kami sa Tulyahan River, ang binabayaran lang namin sa kuryente ay 270, mga ganyan. Hindi lumalampas ng 400. Doon, naging 800. Tapos yung ibang kapitbahay namin, may rep, may washing machine, 1.6. Eh, nagtaka kami. Bakit ganun yung kwentahan? Walang butal-butal. Paano yun? Wala nga kami nakikitang bill eh. Ang katwiran nila, Megawide pa yung kung binabagsakan ng singil ng Meralco, tapos si Megawide, kino-compute niya kung gaano karami yung unit, magkano yung bayarin, ganon. E di tinanong namin yung NHA, paano nyo nalaman sinong unit dyan yung sisingilin nyo ng 800 kontra dun sa 1,600? Sabi nila, nag-CI sila, chinek daw nila yung mga gamit, pero alam naman namin hindi sila umikot. Nung mga ganun pa lang yung mga proseso, sabi ko, hindi po pwedeng tatanggapin na lang namin lahat ng mga bayarin nito. Kasi alam namin sa umpisa pa lang, niloloko na kami. May batayan kami, may metro kami. Kahit yung tubig, 30 pesos per cubic. Samantalang doon sa pinanggalingan namin, siguro noong mga panahon na yun, 7 pesos pa lang, wala pang 8 pesos. Sabi nga namin, lumipat lang kami ng lugar. Iba na yung naging itsura ng bayarin. Marami naging problema. Tapos, hindi ko alam kung alam nyo po, pag sinabing precast na gawa yung pabahay, no? Ito yung parang Lego. Yung dinikya na lang, assemble. Kaya, nanganganib din kami. Sabi ko nga, baka pag nakaranas kami ng lindol doon, maghiwa-hiwalay na lang yung mga ng bahagi ng unit. Pero, sa totoo, nakaranas naman din kami ng lindol doon. Mararamdaman mo yung paggalaw, pero hindi naman yung nakakatakot. Pero depende siguro nga dun sa lakas. Kung ganito na po yung naging buhay niya po bago po yung pandemic. Ngayon po pag-usapan po natin sa pandemic. Kamusta naman po yung buhay niya po nung kasagsagan po ng pandemic? Nung pandemic, mas mahirap yung buhay. Kasi nga, mula dun sa binabanggit ko na nasa Tulyahan kami, tapos nasa relokasyon, may panahon na binabanggit ng mga kapitbahay namin. Buti pa nung nasa Tulyahan River,
nagkakamay sila kumakain kasi nakakapagmanok pa yung pamilya. Pero pagdating sa relokasyon, nakakutsara na kasi kadalasan lugaw na yung kinakain. Dahil wala nga kabuhayan. Pagpasok pa lang namin doon, yung isa na yung hinahanap namin, ano po yung kabuhayan namin dito? Kasi yung mister ko, na nagtatrabaho noon sa Tulyahan, 300 lang ang sahod niya, pero dilakad lang, kaya mauwi niya yung sahod niya, di ba? Ng buo. Tapos pwede siya magbaon. Kaya sa isang linggo, makocompute ko na yung gastos namin. Pangkain, para sa mga baon ng mga bata, ganyan. Nung nalipat na nga kami, dahil sa ilang araw na absent siya, hindi na rin siya nakapagtrabaho dun sa dati niya. Tapos kung dun nga siya, pamasahe pa lang 150 na balikan niya. Kung magta-tricycle pa siya, wala na siya maiuwi. Kaya naghanap din siya ng trabaho. Napunta naman siya sa Show Boulevard. Minimum yung sahod niya noon, 400 plus ata. Pero halos ganun din, 100 na lang yung maiuwi niya. 3 yung anak naming estudyante. High school, elementary, tsaka kinder yung bunso. Di mas lalo na nung pandemic. Kasi nga nung pandemic talagang hindi na pinapapasok yung mga trabahador, no? Wala kaming naramdaman na mabilis na ayuda noong panahon ng pandemic. Pero kasi itong pandemic na to, ito na yung panahon na organized na ako. At bilang leader ako ng Kadamay, isa sa mga naging kampanya namin, yung magkalampagan na tinatawag. Ito yung pag-iingay mo yung kasirola, yung kawali, para lang ipakita sa pamahalaan na nagugutom na kami. Totoo naman, nagugutom kami. 1 linggo na ang walang trabaho eh. Alam naman natin ng mga maralita, di ba? Kung ano yung sasahurin niya sa isang araw, yun na yung pagkakasyahin panggastos. Dahil sabi, nilabag namin yung protocol ng social distancing, inakyat ako ng barangay. 6 na barangay tanod. Tapos nung gusto nila akong kunin, pinapupunta raw ako sa barangay kasi nga nilabag ko yung protocol. Dahil nakikipagdebatehan na ako sa kanila, maya-maya, bumaba sila, pagbalik nila, may 3 pulis pa silang kasama. Kaya nung sinabi nilang kakausapin ako ng kapitan, sumama ako kahit alam kong nakakatakot kasi nga, biruin mo, may pulis ka pang kasama. At nakakagulat yung ginawa talaga sa akin kasi noong mga panahon na yun, pagbaba ko dun, second floor kasi yung unit namin, pagbaba ko, di ba, yung mga kapitbahay mo, pag may away, talagang lahat nakatanaw. Nagiging marites lahat ng mga Pilipino ngayon eh. Pag may gulo, tsaka sila nagiging ususer at ususer. Ang dami talagang tao. Tapos habang binababa ako sa hagdanan, akala mo yung kriminal ako, yung high-profile kriminal na makita mo, ilang mobile ng pulis yun nandun sa baba, 2. Tapos mayroon pang private na sasakyan mula sa barangay. May 2 single na motor. Sabi ko, ganito ba katindi yung ginawa ko kasalanan para ganito karami yung susundo sa akin? Pero yun, habang binababa ako dun sa hagdanan, nagsasalita talaga ako kasi natatakot ako eh. Baka hindi na ako makabalik ng buhay sa bahay namin. Sabi ko sa mga kapitbahay namin, ayan, buhay ako, nakikita nyo, buhay ako. Gusto lang daw akong kausapin ni Kapitan. Pag hindi na ako nakabalik, alam nyo kung sino yung pumatay sa akin. Ganun yung mga ko. Kahit na medyo natatakot ako, ang isang gusto ko kasing gawin, makausap talaga yung kapitan. Para tanungin ko siya, asa na yung ayudang sinasabi ni Duterte? Kaya pagdating ko naman dun sa barangay, mga siguro 3 minuto pa lang kaming nandun, dumating na rin si kapitan. Humingi na sorry kasi nga sabi niya, pumunta pa raw siya dun sa relo kasi akala niya hindi ako sasama sa barangay. Humingi siya ng dispensa, pasayan siya na daw dun sa ugali ng mga tanod. Kasi nireklamo ko yung isang tanod, habang kinakausap ako ng pulis, akala niya siguro nalilingat ako. Hinablot niya ako. Talagang, pati yung bracelet na suot ko, yung may rosary, nagkapilas-pilas yun, nagkagulo-gulo yung mga beads. Sabi ko nga, ayan, paano ako sasama sa inyo na maayos? Dito pala nga, hinaharas niyo na ako. Paano pagdating dun sa kung saan nyo man ako dalhin, baka patayin nyo na lang ako, yung mga ganun. Iba talaga yung ginawa ng mga pandemic. Kaya nakakatakot. Yun yung karanasan namin. Pero after, nung makipag-usap ako sa kapitan, 2 days after nun, bumaba yung family food packs galing sa DSWD na through LGU. Ang salita kasi sa akin ng kapitan, Ate Pem, sa totoo lang, kaya medyo tumagal yung ayuda kasi ang gusto ko talaga mapunta sa inyo dyan sa relokasyon dahil alam ko mahihirap dyan.
yung galing kay Mayor. Kasi kung galing lang sa akin, 1 kilong bigas lang yan, isang noodles, 2 sardinas, yung mga ganyan. Alam niyang mas magiging masaya kami o mas sapat yung ibibigay ni Mayor kahit alam naman nating hindi sapat. Yun yung karanasan namin ng pandemic. Paano po kayo nakasurvive kung yung mga ayuda po, medyo alam niyo po yun, kulang-kulang ganyan? Ano pong ginawa po ninyo? Ano talaga, magpapaabot ka doon sa kamag-anak mo, sino yung pwedeng magpadala sa'yo, sino yung pwedeng magpautang. Meron kami na utang ang kapitbahay, pero dahil sa tinagal ng pandemic, kahit siya, umaayaw na rin siya na hindi niya na kaya. Sa tingin niyo po ba, nung mga panahon po na yun, yung binibigay po na ayuda ng gobyerno is, sapat po ba yun? Yung 8,000, yung SAP, yung, di ba, Special Amelioration Program, kung siguro, mabilis na natapos yung, yung pandemic, pwede. Kasi yung 8,000, pwede naman yan, makakasurvive ka 1 linggo. Pero sa haba ng pandemic na naranasan natin, alam natin, hindi sapat. Yung 2 beses na 8,000, hanggang sa nakatanggap din naman kami ng 4K. Hindi ko naman po tinatanggi na may ayudang na-receive yung pamilya namin. Pero talagang hindi siya sapat. Lalo na, parasahan yung pagpapatigil sa mga manggagawang magtrabaho sila para masustentuhan yung pangangailangan ng mga bata at ng pamilya. At isa pa dun sa inayawan ko sa pandemic, yung ginawang online class, yung pag-aaral ng mga bata. Kasi parang nawala yung pagiging pakikipagkapwa-tao na hanggang ngayon nararanasan naman natin yung mga kabataan, nakatutok na lang sa cellphone. Diba? Bilang magulang, gusto mo nakikipagkaibigan yung mga bata. Naisip ko nga nun. Nung bata kami, sisitan lang kami ng nanay ko para umuwi sa bahay. Ngayon, yung mga bata, kahit sabihan mo na magugas na ng plato, ligpitin ng mga kalat nila, sko, yung litid mo, mapuputol na lang, hindi pa kumikilos yung mga bata. Kaya iba talaga. Mula dun sa emotional, sa financial, spiritual, ang laki talaga ng epekto ng pandemic sa mamamayan. Lalo na sa mga maralita kasi katulad namin, doble ang impact ng sa gutom, doble ang impact ng sa mental health. Yun nga lang sa ngayon, hindi pa kinikilala hindi pa ganon kalawak yung pagkilala sa problema sa atin. Diba? Pag mahirap, sasabihin baliw kasi nalipasan ng gutom. Pero hindi naman yung kasalanan ng tao, kasalanan ng pamahalaan natin yung Dami niya pong pinagdaanan, no? Kamusta naman po ang buhay niyo po ngayon? Ano po yung pinagkakaabalahan niyo po? Sa ngayon, ako ay isang leader maralita mula sa ilalim ng Kadamay o Kalipunan ng Damayang Mahihirap. Isang militanteng samahan na nagsusulong ng karapatan ng mamamayan. Sa totoo lang, mula dun sa sarili kong karanasan na dinanas sa relokasyon, mas lalo kong naintindihan ngayon yung bakit maraming mga kababayan natin na nirelocate pero umaalis dun sa relokasyon dahil wala talagang kabuhayan. Walang mga serbisyong panlipunan. Usapin na lang ng katiyakan sa tubig at kuryente, wala yung mga pasilidad na kulang-kulang sa mga communities o sa relokasyon. Tapos syempre yung pinakamahalaga nga kabuhayan. Hindi lang talaga usapin ng bahay yung mga usapin ng demolition sa mga komunidad. Hindi lang tayo nag-uusap sa bahay. Dapat ang kailangan pag-usapan dyan ay yung buhay at yung kabuhayan mismo. Dahil walang maralitang hindi naman niya gugustuhin mamatay siyang mahirap pa rin. Gusto niya talaga ng umunlad. Pero sana yung sinasabi nga kaunlarang gagawin doon sa community pag may demolition, magpapaangat din doon sa kabuhayan ng mga tao. Pero sa panahon natin ngayon, hindi pa. At sa dami ng nakita ko na mga problema ng mga kapwa maralita, lalo na ngayon, nararanasan natin na nasa pagitan tayo ng kadiliman at kasamaan, no? Sa pamamagitan ng grupo ni BBM at ni Sara Duterte na mga korap, kaya nawawala ng pondo para sa serbisyong panlipunan. Nung kinausap ako dahil kailangan magkaroon ng boses sa maralita sa Senado, kaya kinausap ko yung pamilya ko, kinausap ko yung mga kaopisina, kaya ba natin to? Sa totoo lang, alam naming kapos kami sa pera, sa pinansyal. Hindi kami kilalang tao para manalo. Pero dahil ang motibo namin o layunin namin ay isulong yung kagalingan ng mga mahirap na katulad ko
iba pang mga sektor, dahil 11 kami sa Koalisyong Makabayan, ang sinasandalo namin yung track records namin eh. Hindi man kami lalo ako, hindi ako graduate ng kolehiyo. Hindi man mataas yung pinag-aralan ko, hindi ko kayang bumili ng kung ano-ano, pero yung layunin ko at kagustuhan kong magsilbi sa mamamayan. At alam ko naman sa mga demolisyong naganap sa mga community na kung saan nandun ako, ipinagtanggol ko talaga yung mga kapwa ko Maralita. Kaya masasabi kong may karapatan akong tumakbo bilang senador. Kaya po yun, kasama po ako sa ilalim ng Koalisyong Makabayan, tatakbo ang senador o lalabang senador kasama ng 10 pang mga sectoral leaders natin mula sa magsasaka, mangingisda, kababaihan, kaguruan, at syempre human rights defender para sa mga katutubo at moro, nurse sa kalusugan. Kasi nakikita natin, yung bawat problema ng isang sektor, konektado talaga siya sa iba. Paano natin aayusin yung problema ng mga Maralita? Oo, bibigyan natin sila ng pabahay sa relokasyon. Eh kung walang kabuhayan, kaya kailangan karugtong nun yung usapin ng manggagawa. Pataasin yung sahod ng mga manggagawa. Sa ngayon, ang sinusulong ni Kaja Romadonis ay 1,200 na family living wage at dapat hindi magkakaiba yung sahod kasi nung nandun kami sa Cebu, last month, 501 lang ang minimum wage sa Cebu. Ibang usapin pa yung contractual, yung manggagawang bukid, lalo na pagkababaihang manggagawang bukid, mas mababa. Samantalang yung presyo naman ng mga bilihin ay nagtataasan, no? Talagang hindi aabot. Kaya ganon, pati yung usapin ng kalusugan, kulang na kulang mga pasilidad natin. Dapat direkta dapat na ibinibigay mga serbisyo. Kaya nga sabi ko, hindi matatawag na serbisyo ang kalusugan, ang edukasyon natin, ang pabahay, kung ang makakaroon lang ay yung mga may pera. Kasi pribilehiyo yun. Kamusta naman po yung campaign niyo po so far? Ayan. Nung mga nakaraan, dahil nga representante kami ng taong bayan, no, mula sa Koalisyong Makabayan, gusto namin malaman talaga kung ano yung problema ng kapwa Maralita, ng mga mangingisda, ng magsasaka, ng mga kababaihan, mga kaguruan. Kaya nakikipagtalakayan kami. Lumalapag talaga kami sa mga komunidad, sa mga area, sa pagawaan para marinig namin mismo yung kwento ng mga taong sumasalamin sa ganitong sektor. Para yung gagawin din namin mga batas, pag nakapwesto na kami sa Senado, ay aangkop dun sa problema nila. Kasi kung hindi rin angkop yung magiging batas natin o yung mapapatupad natin, nagiging band-aid solution lang siya. At ayaw namin yan. Gusto natin yung mga pangmatagalan, mapapakinabangan natin ng matagal. Nakakatuwa yung karanasan namin sa pag-ikot. Nagkaroon lang kami ng maikling programa sa kartilya ng Katipunan sa Manila. Tapos pumunta na ako sa District 3 ng Quezon City at District 2. Nakipagkamayan tayo sa kapwa Maralita, sa mga vendors na alam natin isa din sa malaking tatamaan. Mga miyembro yan ng Kadamay, sila yung mukha ng Maralita. Pero ang nagiging problema kasi maraming mga pampublikong palengke, yung pinaprivatize din ngayon. Katulad nga ng carbon market sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Baguio, at kahit dito sa Quezon City. Na alam natin pag nangyari yan, maraming mga mahihirap, yung maghihirap lalo kasi nga mawawalan sila ng kabuhayan, di ba? Kahit yung transport sectors, yung mga jeepney drivers, sila Camu, Diploranda. Noong nakaraan nga, may kaso pa kami ng BP880 sa Quezon City. Panahon din ng birthday ko, naghihiring ako para dun sa kasong yon. Pero mabuti na lang at makatwiran din naman yung mga judge. Pinapakita lang nito na tama yung prinsipyong tinitindigan namin at kailangan talaga ng boses ng bawat sektor na totoong representante nila para maging boses nila sa Senado at gumawa ng batas na swak dun sa kanilang kagustuhan. Kaya, yun po, ako po si Nanay Mimi Doringo, Secretary General ng Kadamay, kapwa niyo Maralita at kadamay niyo po sa Senado. Kasi paglalaban po natin ang katiyakan sa paninirahan, desenteng kabuhayan, batayang serbisyong panlipunan,
kasama tayong magpapataas ng sahod ng manggagawa, pabababain natin ang presyo ng mga bilihin. Kasi pag tinanggal ang tax at excise tax ng langis, mabilis ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin na malaking problema sa mga nanay. At syempre, lalabanan natin ang korupsyon kasi yan yung pinakamalaking problema natin ngayon. Talagang panahon na para baguhin natin yung lipunan natin tungo dun sa magbibigay talaga ng maayos, may hustisyang lipunan. Hindi lang po para sa atin, kung hindi para sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak natin. Kaya po muli, ako po si Nanay Mimi Doringo, number 23 po sa balota, kasama ng 10 pang mga sectoral leaders sa ilalim ng Koalisyong Makabayan. Salamat po at magandang araw sa ating lahat. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.